Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update sa boxing. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maikakaila na ang naging sagupaan sa pagitan ng ating pambato na si Yumir Marshall at ng Venezuela knockout artist na si Eddie Colmenares sa Trilain, Manila nitong nakalipas na buwan ng Oktubre lamang ay walang duda na isa sa mga pinakamagandang sagupaan sa buong taong 2025. Buong laban po kasi ay punong-puno ito ng aksyon, kung saan bagamat nakuha ni Marshall ang tagumpay via 10th round majority decision, ay binigyan talaga siya ng napakagandang laban ni Colmenares nang dahil sa nagawa din siya nitong pabagsakin ng 2 beses. Ang kanilang naging bakbakan po ay tinuturing na isa sa mga best fights na naganap sa bansang Pilipinas sa kasaysayan ng modern boxing. Kaya naman dahil dyan ay pinili ito ng British Boxing Media member na si Rob Tebiu bilang 2025 Fight of the Year. Ayon sa kanya ay ito daw ang pinakamagandang laban na napanood niya ng live sa buong buhay niya. Samantala, nangunguna naman nga po ngayon sa pinakamalaki ang tsansang manalo ng 2025 Knockout of the Year ang naging panalo ng former WBO welterweight champion Brian Norman Jr. kontra sa Japanese challenger Jin Sasaki. Ikinukumpara po kasi ng mga boxing analyst ang ginawang pag-knockout ni Norman kay Sasaki sa knockout win ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kay Ricky Hatton noong taong 2009 at ang naging panalo via knockout ni Canelo Alvarez kay Amir Khan. Ganyan po katindi ang ginawa ni Norman kay Sasaki, habang ang Mexican WBA interim super middleweight champion naman na si Armando Resendiz ay napromote na po bilang bagong WBA super middleweight world champion nang dahil sa pagre-retiro ng former pound for pound king na si Terence Crawford. Kung atin po kasing matatandaan ay ginulat ni Resendiz ang mundo ng boxing nang dahil sa nasilat niya at nagawa niyang talunin ang former IBF super middleweight champion na si Caleb Plant via split decision noong buwan ng Mayo lamang. Sa laban nila na yon ay walang naniniwala na mananalo si Armando, kaya laking gulat ng lahat nang binugbog nito si Plant sa naging bakbakan nila. Sa ngayon ay may kasalukuyang record si Armando Resendiz na 16 wins with 11 knockouts at 2 talo lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po natalo via lopsided unanimous decision ang Mexican challenger na si Alan Picasso sa kamay ng Japanese monster na Oya Inoue, ay tila hindi ito napahanga sa lakas at ipinakitang performance ni Inoue sa naging laban nila. Paliwanag ni Picasso na aminado daw siya na naging mahirap para sa kanya ang laban gawa ng napakabilis at napaka-eksplosibo daw talaga ni Inoue. Pero hindi daw kasi ganito yung inaasahan niyang performance galing sa binansagang halimaw ng Japan. Hindi daw pala kasing lakas ni Inoue ng inaakala niya. Kaya naman dahil dyan ay hindi niya daw nararamdaman na natalo siya sa sagupaan nila. Pero ganun pa man nga po ay patuloy pa din daw ang kanyang pangarap na maging isang ganap na world champion balang araw. Hindi na daw siya mag-aaksaya pa ng panahon para magpahinga. At bagkus mag-e-ensayo na daw agad siya ulit at maghahanda upang bumalik ng mas malakas at mas magaling na boksingero. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.